Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And tuloy-tuloy pa rin po ang mga deliveries of news natin po para sa inyong lahat at mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah. Ang mga followers natin po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, mga overseas Filipino workers sa ibang parte, sa ibang parte ng mundo. Ang mga Filipino migrants sa ibang parte ng mundo. And of course, ang mga kababayan, kaibigan at kapatid natin po dyan mismo sa bayan natin which we call our beloved Philippines po. Philippines. And dyan sa Senado. And of course, at 3 o'clock mamaya, they will continue also ang Senate session po. Kahapon, I will share with you po, kahapon I will share with you po ang interpellation of Senator Rodante Marcoleta kay Senator Ruben Padilla po. Magandang issue. They are talking about si Marcoleta was explaining and questioning and giving his ideas on ano talaga po, how he look at the situation last Monday wherein si Senator De La Rosa appeared sa Senado after hiding ba yun po or after being absent for 7 months dyan po sa sesyon ng Senado. And nakabulan nandun po ang agent ng NBI, National Bureau of Investigation, and hanggang sa bandang huli po, we were made to understand the commotion was caused because the agents of the National Bureau of Investigation, they wanted to serve the warrant, arrest warrant coming from the International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. De la Rosa po. Dahil dyan po, na commotion and may na-injured. Na-injured ang isang empleyado under sa Sergeant at Arm Department, no? And medyo nagalit or medyo disappointed ang mga senador po dahil what happened sa insidente last Monday. And yesterday, may interpellation si Senator Rodante Marcoleta after ang speech ni, sabihin natin na, Senator Ruben Padilla. Maganda po. It's very nice po, no? Kayo na bahala. I will share with you itong video clips. Medyo mahaba ito, but I will urge you or I will appeal lahat ang mga followers ko dito po, no? To watch and listen itong video clip now that I'm going to share with you. 22 minutes yata ito, no? 22 minutes. But it's worthwhile watching. It is worthwhile watching po. So you will understand paano or ano ang sitwasyon dyan po sa Senado last Monday, May 13 po. No? May 13. But before I'm going to give you this video clip, let me share with you a brief video clip po of Senator Bato wherein he was interviewed by of course idol and well-respected sabi natin na TV host si Karen Davila kay Senator Bato de la Rosa on the issue of yon nang nagkiyi si Senator Bato de la Rosa tulong kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. He was asking not to turn over sa kanya po dyan po sa jurisdiction ng International Criminal Court as what happened kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tama ba yun o hindi? Kayo na po bahala. But if you ask my opinion, for me po, bilang isang Filipino, si Senator Bato de la Rosa, I think it's only but right for him to ask help or assistance from another Filipino. No? Hindi naman pwede manghingi siya ng tulong dyan po sa Amerika, dyan po sa China, or dyan po sa Russia, or even dito sa Malaysia po, because this is an issue now
dyan po sa Pilipinas. So, being a Filipino is only by right, no? And it is very logic for him to ask help from fellow Filipino. And very particular, no? Sa gobyerno ng Pilipinas. And sino yung gobyerno ng Pilipinas? It is being spearheaded by no other than our elected president, si President Ferdinand Bongbong Marcos. Natural lang yan po para sa akin. But anyway, that is my own opinion. Mayroon din kayo siguro mga opinion po. So I will leave it to you po to make your own assessment, opinion, or komentaryo po. In the meantime, let me share with you po ang video clip that I prepared, itong interview. Interview po si Karen Davila kay, sino ito? Kay Senator Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Alright, nandito po. Let's watch and listen to this video clip. Hold on, ha? Alright, nandito po. Alright. Okay, let's watch. Umapela po kayo, Senator Bato, kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo, tutulungan kayo ng administrasyon? Gayong mismo ang administrasyon ang kumaga ginawa nila ito kay dating Pangulong Duterte. Wala naman siguro imposible, Karen, no? At the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino. And he is our president. So, I think I deserve some support coming from this government. Dahil, trabaho mo talaga ng gobyerno yan, na protektahan yung kanyang mga citizen. At, hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Yung ginagawa nga natin, pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang bansa o ibang entity na mauwiin sa atin. Ngayon, ako, na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. So, yun lang pag-iusap ko kay Pangulong Marcos. Filipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap ko lang yan. Sana. Alright, yun po ang hingin ni Senator Bato de la Rosa sa presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. And everybody knows na ibang partido sila po, and they don't see eye to eye ngayon po dahil sa politika. But bilang isang Pilipino, isang Pilipino po, I think it's only but proper for the president to extend or protect the interest and welfare of any be it his political enemy or whatever color, mayroon itong Filipino na kailangan ng tulong sa kanya po. I think normal lang yan po. I think it is the obligation of the president to extend helping hands. And normal lang yan po for this particular individual or Filipino po to ask help from the government. But whether the government will help or not is a different story. Sa palagay ninyo po, what do you think? I will leave it to you. In the meantime, let me share with you na po, as I promised, na mayroon tayo dito ang video clip ay prepared para sa ating lahat po ngayon dito sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico, tungkol ang interpellation of Senator Rodante Marcoleta kay Senator Ruben Padilla. Ruben Padilla po. Let's watch and listen to this. I urge ang mga followers ko po to watch itong video clip po hanggang matapos because this is something that you have
to know. Huh? To know po. Para at least you will have a picture of what is happening or what happened last Monday dyan po sa Senado. Nandito po. Let's watch and listen to this. Alright? Okay. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangga ko po na huwag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo kung dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang hindi mo po maiwasan sa dami po nila talaga kahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-arresto niyo po ba si Senator Bato? So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, Bel, gusto niyo ipa-arresto? Ang sagot sa akin, hindi po kayo tinatanong namin kasi kayo po ang nandito eh. Tinatanong ka lang kita kasi Pilipino ka. Gusto mo makita isang senador na ibinoto ng sambayan ng Pilipino? Ang arrestin sa loob mismo ng Senado? Hindi po ka. Okay, kung ikaw hindi, di lalo na ako. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Sir President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanongin eh. Halimbawa si Trillanes, pinawagayway niya, ito yung warrant of ayaw man lang eh. Bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kami bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol?
sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama. Bakit po? O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas. Tinatago raw natin, meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkukup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt natin resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Ayan po yung mga pinagsasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79th session of the UN General Assembly? Napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin eh. Ito po ang 79th session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pag-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po ay naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, is Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 1951 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung article, section 18 na kung saan ang regional trial court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korting hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, natutong natin PPE yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC. For the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po natin, nag-withdraw na po tayo.
principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Nangyayari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, kay JJ sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalay? Papayag ka ba doon, Mr. President, Your Honor? Hindi po tayo dapat pumayag. At katunayan nga po, katulad po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Napaka-imposible po nun. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President, Your Honor. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon na si Poy naglilingkod na sa ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Siguro po, action speaks louder. May dala po siyang warrant o sheriff. Kung totoo na meron siyang dalang warrant, Yun po. Pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. kailangan pong malaman natin kung siya'y process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crimes sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. Pagka po binaypass nila yung opisina na yon, maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. At peki din po yung nagsaserve ng warrant of arrest. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, lumalabas po na peki yan. Mr. President, Your Honor, alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa? Alam ko po yan, nasa Quran po yan. Nasaan po? Nasa Quran po. Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement. Kaya ako po sinabing nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam. Okay, sabi po. Hindi po, tinatanong ko lang naman po kung alam ninyo kasi kung alam na ninyo, hindi na po ako magtatanong. Hindi po, kaya ipaalam nyo na po sa amin. Ayan. Mr. President, ito pong sinasabi ko ito, may kinalaman na naman po kasi, malaking kinalaman sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po kasi sa paragraph 2 nitong bilateral immunity agreement na ito na ginawa noong May 13, 2003, minsan po itawagin ito na non-surrender agreement. Sinasabi po rito na ang isang citizen ng isang partido, ibig sabihin ng Amerika, na nandito sa ating bansa, ay hindi mo pwedeng isurrender o i-transfer by means o sa isang international tribunal for any purpose unless such tribunal has been established by the United Nations Security Council. Ano po ang ibig sabihin na, Mr. President, Your Honor? Yung ICC po kasi, hindi po established international tribunal ng UN Security Council. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, Mr. President, Your Honor, ang Amerika at saka ang Russia, hindi partido ng ICC. Wala silang, ayaw nila yan. Kinamumuhian nila yan. Dito po sa agreement na ito, tayo po, ang bansa natin, may katungkulan na hindi niya isusurrender ang isang Amerikano. Militar man yan, civilian, or nang walang consent yung Amerika. Ano po yung ironical implication nito, Mr. President?
mandato sa ating mga mamamayan. Hindi ba kapalintunaan ito, Mr. President Geronimo? Opo, tama po kayo. Yan po ay ibinoto po yan ng taong bayan. Katulad po ni Senator Bato, 20 million po ang bumoto dyan. Kaya ko lang nang po tinatanong, Mr. President, hindi ko po lubos na maisip, tayo pala kaya nating ipagtanggol. Ang hindi isang Pilipino, kahit hindi Pilipino, dahil lamang nakipagkasunduan tayo. Pero sarili nating kapwa Pilipino, may mandato sapagkat nagsisilbing senador ng ating bansa. Hindi natin kaya ipagtanggol. Ito po yung irony na napakahirap siguro natanggapin ng bawat isang Pilipino. Tama po kayo eh. Ang warrant of arrest po ay galing sa ICC. Ang kaso po ni Senator Trillanes ay iba sapagkat ang nag-issue ng warrant of arrest ay sarili nating korte na kailangan igalang. Ganon din po ang warrant of arrest na in-issue kay dating Senador Laila de Lima. Pero hindi natatangi po eh. Kung totoo po na yun ay talagang totoong warrant of arrest at yun ay nakabase sa saligan mismo ng Rome Statute, bakit hindi muna nila unang basahin, Mr. President, yung Article 59 ng Rome Statute na kung saan sinasabi ron, yung aarestuhin mong tao, kailangan madaliin mong ilagak sa isang competent judicial authority ng custodial state. Anong custodial state? Yung ating bansa. Bakit po kailangan yun? Maski ang ICC kinikilala niya yun. Dahil meron pong mga prosesong dapat na mapagtibay. Una, kailangan malaman natin kung yung warrant of arrest applicable doon sa tao na yun. Dito lang sa pinag-uusapan natin, hindi applicable kay Senator Bato. So meron siyang recourse para questionin yung warrant of arrest. Kaya importante na ilagak mo siya sa isang competent judicial authority. Ang isa pang kinakailangan mo maisalang-alang doon, Mr. President, Your Honor, ay kailangan yung proseso ay naigalang lahat at lalong-lalo na yung kanyang karapatan ay talagang nasino. Yan po yung hinihingi doon eh. At ang isa pa po, meron siyang karapatan na magpetisyon kung sakaling yung custodial state na yon ay i-detain yung na-arresto na magpetisyon ng immediate release or provisional release. Lahat ng ito ay hindi magagawa, Mr. President, Your Honor, kung kikilalanin natin yung warrant of arrest na valid sa ating jurisdiction. Meron po siyang katapat na batas eh. Meron tayong local na batas, RA 9851, na humahatol at nagbibigay parusa sa mga ganun ding mga kasalanan na siya din naman ang nililitis na ICC. So sa prinsipyo po ng complementarity, Mr. President, maliwanag po na nasa jurisdiction na po ng ating lokal na mga hukuman ang pag-aasunto kung meron ng basihan sa ating kasama. Hindi na dapat kilalanin yung ICC sapagkat ang batayan lang nila ay yung tinatawag na principle of complementarity. Malinaw po na nangunguna po, may primary po jurisdiction ang ating lokal na korte. Exclusive and primary jurisdiction ay po importante. Ngayon, yung pong mga nagkukunuha na process server, nagkukunuha na SIRIP, nagkukunuha kung ano man sila ng ICC, kung bayaran sila o hindi, dapat po tingnan muna
kahapon, ulitin po natin, Mr. President, kailanman po ay hindi nangyari sa kasaysayan ng institusyong ito. Tinanong ko pa nga po kahapon sa ating director ng NBI dahil pinipilit niya. Kaya po, nung papunta na, kung makakapasok po si Senator Bato sa session hall, ay huwag niyo na siyang tutugisin. Para bang ang parte lamang ng Senado, Mr. President, ay itong session hall. So, nung tinanong ko, bakit po yung parking area namin na kung saan nagsimula ang hapulan? At saka yung mga hagdanan ay hindi ba parte ng institusyong ito? Sir, sabi niya, hindi naman po kami magiging ganito kung hindi po kami nakipag-coordinate. Hindi po ako naniniwalang nakipag-coordinate sila ng totohanan, Madam Mr. President. Mas naniniwala po ako sa ating former President na hindi niya papayagan kung alam lamang niya ang kanilang balak na pagtakip at pamamaraan ng pag-iinsulto sa bulwagang ito, Mr. President. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming. Alright, John, narinig natin ang salita ni Senator Dante Marcoleta during the interpellation kay Senator Ruben Padilla po. Pasensya lang, no? Pasensya lang po, medyo mahaba yata ang video clip natin ngayon po. And it is because I really want to share that interpellation sa mga followers ko po dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. Para at least you will know, you will have an idea kung ano talaga nangyari dyan po sa Senado last Monday po, no? Last Monday. Wherein after 7 months of hiding ba yun? I don't know if I'm using the right word, hiding, ni Senator Bato de la Rosa, he appeared last Monday po, no? One of the reason is because kailangan din ang boto niya po sa change of leadership from Senate President Vicente Soto to the new Senate President ngayon po, si Senate President Peter Alan Peter Cayetano po, no? So bagong leadership na natin. So this narinig niyo po, no? May mga puntos ba si Senator Marcoleta o wala? Depende na sa inyo po, no? Depende na sa inyo. And that is the real reason why I am sharing itong video clip. It touched a lot of things po. He was si Rodante Marcoleta or Senator Rodante Marcoleta, he touched on itong warrant of arrest. Totoo ba may warrant of arrest? Nasaan na ang warrant of arrest? No? Since Monday evening hanggang the following day, Tuesday po, kailangan or it was promised by no less than the National Bureau of Investigation, ang director natin, si Director Melvin Matibag, that he will submit a copy of the warrant of arrest sa Senado. But unfortunately, as of yesterday, narinig natin kaya Senator Rodante Marcoleta na and from Senate President Alan Peter Cayetano that the Senate did not receive such warrant of arrest, did not receive a copy of that warrant of arrest. Bakit po? Wala. Why he did not sabihin natin na comply with this promise? We don't know po. But I don't know, siguro ngayon nandoon na po, no? But as of yesterday, wala po. And si Rodante Marcoleta also touched on bakit nandyan si former Senator Trillanes. Ano ba yun si Senator Trillanes? Sheriff na siya po. And bakit may copy siya ng warrant of arrest galing sa ICC. Yan din ang question ni sabihin natin Rodante Marcoleta, no? And hindi natin narinig hanggang ngayon po, no? Hanggang ngayon, there is no news coming from the Department of Justice and the CIDG, si Secretary John Vic Remulla talking about the
arrest warrant, the copy of the arrest warrant or warrant of arrest. Wala po. So, what is happening? What is happening po? No? And this morning, narinig natin, based on the news that lumabas po dyan po sa national media sa Pilipinas po, na sabi naman ang Philippine National Police that they will only follow instruction to arrest si Senator Bato de la Rosa kung may order na ang korte natin sa Pilipinas po, no? Sa Pilipinas, because that is the thing that they will follow po, no? Si Senator Bato de la Rosa also repeatedly said since Monday hanggang Tuesday hanggang kaninang umaga po, sabi niya he will only surrender to the local court, no? To the local court. But he will not surrender himself dyan po sa International Criminal Court. Kasi may rights, may mga rights siya po, especially ang human rights violations po, no? Yon ang mahirap, and that really, according to him, he don't want to see any repetition of what happened kay former President Rodrigo Roa Duterte when Tatay Digong was arrested dyan po sa Ninoy International Airport from coming from Hong Kong, and dumating siya sa Pilipinas, and he was arrested. He was served on warrant of arrest by Police General Nicolas Torre, and from the airport he was immediately brought to the other terminal wherein mayroon na po aircraft waiting for him, and he was flown to Netherlands dyan po sa The Hague to surrender ang body ni Tatay Digong sa kustodiya ng International Criminal Court. So yun po. That is the situation. At the moment, si Senator Bato de la Rosa is still under the care of the Senate po. Nandyan po siya nakatira ngayon po sa Senado po. And the Senate will only acknowledge or respect warrant of arrest coming from the local court. No? The local court. Yun po. Klarong-klaro po, sabi ang Senado. But anyway, kung may mga updates tayo mamaya, alas 3, no? Alas 3, there will be another session ng Senado. I will continue to monitor. And kung ano mga latest updates po, then I will make sure na kayo po will be properly informed. Since mayroon pa tayo ilang minuto, I just want to inform also sa mga followers natin dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico po. Kahapon po, medyo may kunting sabihin natin na hindi naman misunderstanding, no? Pero may kunting galit dyan po sa Senado dahil yon nagsigaw si Senator Kiko Pangilinan kay Senator Ruben Padilla. Kaya nga si Senator Padilla is asking if there is such a law dyan po sa or policy dyan po sa Senado na we allow ang Senado allow any member of the Senate to shout sa ibang member of the Senate. So medyo immediately si Madam Chairman during that time po si Loren Legarda immediately suspended and to diffuse itong misunderstanding between Senator Padilla and Senator Kiko Pangilinan. And nakita natin sa mga video clips po, no? Na si Senator Pangilinan wanted to shake the hands of Ruben Padilla po, no? But Ruben Padilla refused to
extend his hands po. Ibig sabihin na ano talaga po, nasaktan talaga si Senator Padilla. Let's see po what will happen mamaya dyan po sa Senado, no? And kung mayroon mga latest updates, as what I said, I'll make sure that you will be properly informed. In the meantime, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin for May 13 on a Wednesday. And sana lang po, kasi paano, I managed to entertain or give you the news that you deserve. Hindi naman lahat po, but ang mga importanteng notisya lang po, kagaya ito, we focus dyan po sa interpellation kay ni Senator Rodante Marcoleta and Senator Ruben Padilla. So with this, Senator Fabian, once again would like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. Malaysia, God bless us all. Philippines, God bless us all. And let's pray for peace sa mundo natin. So with this, ingat kayo po. And take care of yourself. I love you and I'll see you in my next episode. Bye!